So, yun. Live po tayo. Ito po ang inyong lingkod. Again, Brother Eric Villanueva na nagpapaanyaya po sa inyo na makinig, umunawa ng mga salita ng Diyos. Dito po sa ating programa, sa biyaya ng Panginoon, Expose the Truth. So tayo po ay naghahayag ng mga katotohanan laban po sa mga katha at kasinungalingan ng mga mangangaral na mga naglipa na. So antabay sapagkat ang ating pong tatalakayin sa araw at oras na ito ay patungkol naman po sa ikalawang yugto ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. So habang naghihintay po tayo ng ating mga kaibigan na ibig magtanong, ay handa po natin silang pagsilbihan. Opo, pagsilbihan. So, mahalaga po ang ating pag-aaral at meron po tayong mga katanungan dito, ano? Okay. So, kung mapapansin po ninyo, no, meron po tayo diyang na isang video again ni Dudes, no, Arisgado, na isang mangangaral po na bulaan na nangangaral ng ebanghelyo na hindi naman nauunawaan. Okay? So, antabayan niyo po at tingnan po natin ang kanyang aral at mga salita at mga saysay sa kanyang video, no? So, meron din ng mga katanungan po diyan na tulad po nila Sister Emmy na meron po silang mga tanong diyan at sasagutin po natin about naman po no sa ilan ba talaga ang ebanghelyo ng Biblia na tinutukoy. So, papunta na po tayo doon, bagamat nung nakaraang araw, na, ay atin pong pinag-aralan about nga po dyan no, sa ebanghelyo ng kaharian. At malinaw yan, no? Yung ebanghelyo ng kaharian na kung saan no, ay isinugo no, si Kristo bilang Mesaya doon po particular sa kanyang bayan, no, sa bayang Israel na nangaligaw. So doon po siya particular isinugo at ipinangaral nga yung, siyempre, handun yung kautusan, di po ba? Okay. Pero itong ebanghelyo ng kaharian na tumutukoy doon na kay Kristo sa panahon ng siya'y isinugo bilang Mesaya na tinanggihan naman po siya ng mga Hudyo. Wala pong particular dito na tinutukoy na si Kristo ay nangaral sa mga hentil ng ebanghelyo. So, kung papansinin po natin, no, ang mga aral ng iba at mga katanungan ng iba na para again, yung ebanghelyo ay tumutukoy sa isa lang per se, particular, magkakaisa, magkakasama, magkakatulad ang ebanghelyo ng kaharian, ebanghelyo ng biyaya, no, ano pa? Meron pa silang tinatawag no ng mga ano pang mga ebanghelyo no, ebanghelyo ni Kristo, ebanghelyo ng Diyos. Alamin natin ano ang mga ebanghelyong ito na tinutukoy no dito po sa Biblia, particular sa ating po pinag-aaralan. Ito nga yung ikalawang yugto ng ebanghelyo ng biyaya o ebanghelyo ng kaligtasan. Okay? Again, napahapewan na po natin ang ebanghelyo ng kaharian, subalit dudugtungan pa po natin upang lalo kayong maliwanagan. So, bago po yan, na merong tanong nga dito si Sister Emmy, nalilito siya, ang sabi niya, Brad, ilan ba ang ebanghelyo? Sapagkat marami po, ang sabi niya, na nagsasabi na ang ebanghelyo ay 6. 6 po ang ebanghelyo.
Okay, magandang tanong po yan, Sister Emmy, no? Sagutin po natin. So, ito pong ebanghelyo, ulitin po natin, no? Okay. Ang ebanghelyo ay kumakahulugan po, no, sa isang salita na mabuting balita. Pag sinabing ebanghelyo, ito po yung mabuting balita. Pero hindi dahil sa isinabing ebanghelyo ay magkakaisa na at magkakatulad na ang mga niluloob nito. Halimbawa, ebanghelyo ng kaharian. Ano ba yung konsepto ng ebanghelyo ng kaharian? Kanino tumutukoy ang ebanghelyo ng kaharian? Para kanino ang ebanghelyo ng kaharian? Bagamat yung ebanghelyo, again, ulitin natin, ay isang salita tulad ng mabuting balita. So nagpahayag ang Diyos ng mabuting balita sa Israel, no, na ebanghelyo ng kaharian na ipangangaral ng Mesaya. Opo, bilang upang maghari, upang maging gobernador sa bayang Israel at iligtas ang kanyang bayan. Yun po yung ebanghelyo ng kaharian. Sa Biblia, no, merong tinutukoy po, kung mapapansin natin, merong sinasabi diyan na ebanghelyo ni Mateo, ebanghelyo ni Marcos, ebanghelyo ni Lucas, no? Okay, ebanghelyo ni Juan. So apat, no. Pero yung apat nang 'yan, no, isa lang po 'yan, no? Isang ebanghelyo, mabuting balita na pinapalooban po 'yan ng kapanganakan hanggang sa kamatayan ni Kristo, yung kanyang istorya, yung pangyayari sa kanya, no? Yan po yung ikinukwento at inalalarawan ng apat na ebanghelyong yan. Ebanghelyo ni Mateo, ni Lucas, ni Marcos, at ni Juan. Pero isa lang po yan. Isang ebanghelyo po yan na magkakatulad o magkakaisa. At sa ebanghelyo na yan, ipinangaral po dyan yung ebanghelyo ng kaharian. Yun yung ebanghelyo ng kaharian. So, pakinggan po natin, no, ang isang taong nagpapanggap na mangangaral na si Dudes, no? Okay, pakinggan po natin siya sa kanyang mga sentimento about dito. Paano to? Okay, sandali lang po Play lang po natin to, ano? Play natin yung video. Yan po. Yun, okay na. Okay na. Okay, ilagay po natin dito sa yan. Advance na tayo na para magandang ating pag-aaral. Yan. Ano bang oras to? Ay, ang hirap naman ito. Hindi ko ma-play. Sandali lang Medyo mahirap Hindi lang Ako na. Hindi ko kasi ma-tsempuan yung 10 minutes Kasi doon lang tayo sa 10 minutes. Paano ba ma-tsempuan yung 10 minutes na yan? Okay, play na natin. Tanong, ano ang tawag sa ebanghelyo ng Diyos na ipinangaral ni Jesus sa ibang kasulatan nung time nagmula sa panahon ni Juan, nung madakip si Juan? Basa. Basa, Lucas 16 at 16. Ganito ang ating mababasa. Himay-himayin natin ng maigi, mga kaibigan, para maliwanag. Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Mula kay Juan, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangangaral at ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Sino nangaral? Mula nang si Juan ay nadakip. Mula kay Juan, mula sa time ni Juan, sino ang nangaral nung nadakip si Juan? Si Jesus. Ano yung pinangaral ni Jesus sa Marcos 1:14? Ang ipinangaral niya ay ebanghelyo ng Diyos. Ayon dito kay Lucas, ang ipinangaral ni Jesus mula kay Juan ay ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Magkapareho ba o magkaiba? Magkapareho. Kaya yung ebanghelyo ng kaharian, yung gospel of kingdom at gospel of God, magkapareho yan. Iisa lang yan. Kaya nga, sinabing ebanghelyo ng Diyos kasi galing sa Diyos.
Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, doon sa kaharian ng Diyos nagmula o doon sa Diyos nagmula ang ebanghelyo, ibinigay kay Kristo at ipinangaral sa mga dukha. Tinawag na ebanghelyo ng Diyos at ebanghelyo ng kaharian ng Diyos o mabubuting balita. Bakit mo pag-ibahin, Jason? Hindi naman magkaiba yan. Iisa lang yan. O, tinawag ebanghelyo ni Kristo. Bakit ebanghelyo ni Kristo? Kailan tinawag na ebanghelyo ni Kristo? Ang mga apostol na ang nagtawag dito, partikular si San Pablo, na ebanghelyo ni Kristo, ang ebanghelyo ng Diyos. Bakit? Siyempre si Kristo nung mangaral siya, nagbibigay siya ng kaluwalhatian, nagpapatutuo siya sa Diyos. Kaya ang ikinapit niya doon sa ebanghelyo, hindi yung kanyang sarili. Ebanghelyo ng Diyos, Ama. Nung isinugo ng ating Panginoong Jesucristo ang mga apostol at binigyan niya ito ng ebanghelyo para ipangaral sa lahat ng bansa, kaya tinawag na ng mga apostol na ebanghelyo ni Kristo. Alam yung ebanghelyo ni Kristo? Yun yung ebanghelyo ng Diyos na ibinigay ng Diyos kay Kristo na ibinigay naman sa mga apostol upang ipangaral. So kung mapapansin po natin, no, binasa niya po ang Juan 16, ang Lucas 16:16. No, ang kautusan at ang mga propeta ang wika, ang sabi po dito na ang ay nanatili hanggang kay Juan. Mula nooy ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangaral at ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. So meron po siyang binanggit na talata dito. Pero wala po siyang ikinumpara or ikinumpara na para bagang isa lang ang ebanghelyo ng kaharian doon sa ebanghelyo ng kaligtasan o ebanghelyo ng biyaya. Okay? Wala po siyang ikinumpara po dito, no, kundi nagkumpara po siya doon sa ebanghelyo ni Kristo, yung pangangaral ng ebanghelyo. Yung ebanghelyo ni Kristo, mga kapatid, no, isa din po yan na sinasabi po, kapag sinabing ebanghelyo ni Kristo na ipinangaral ni Kristo, pumapasok po yan sa ebanghelyo ng kaharian sapagkat dito yung buhay niya, yung kanyang ipinangangaral sa ebanghelyo ng kaharian. Ano yung ebanghelyo ng kaharian again? Ito po yung Mesaya na paririto na tinanggihan po ng tao. So, bagamat yung ebanghelyo ni Kristo na tinutukoy po sa sulat po doon sa mga talata na binabanggit, ay tulad ng ebanghelyo ng kaharian na sinasabi po doon na mabuting balita na tumutukoy po sa ebanghelyo ni Mateo, ebanghelyo ni Lucas, ebanghelyo ni Marcos, ebanghelyo ni Juan, na sinasalaysay po dito yung buhay ni Kristo ng kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan. Yan po ang tinutukoy po dyan na ebanghelyo ni Kristo. Yan po ang tinutukoy dyan. So ngayon, wala po siyang ikinumpara dito na ebanghelyo ng kaligtasan o ebanghelyo ng biyaya. Kasi wala naman siya mababasa sa Juan, wala siya mababasa sa Mateo, sa Marcos, sa Lucas na ebanghelyo ng biyaya. Again, ulitin po natin, habang nangangaral si Kristo, sa kapanahunan niya, ay naroon na po yung transition period. Kaya nga, maraming nagalit sa kanya sapagkat dala niya ibang aral, kumbaga. Hanggang sa siya'y hinahatulan, binabato, at hanggang sa kamatayan sa krus. Kasi nga, andun na po yung transition period. Bagamat sa transition period, andun pa rin yung pagkasugo sa kanya upang ipangaral yung ebanghelyo ng kaharian. Upang ipangaral yung ebanghelyo ng kaharian. Again, ulitin natin, bagamat magkaisang kahulugan ng salita, ebanghelyo o mabuting balita, subalit, yung pinapalooban nito ay mayroon pong pagkakaiba. Ito po yung time frame o timeline o yung elemento ng panahon ng pagbabanggit at pangangaral ng ebanghelyo. Ano bang ebanghelyo ang pinangangaral dyan ni Kristo? Yung ebanghelyo ng kaharian. Si Kristo nga, ang sabi niya ay ako'y sinugo doon po sa Israel sa
mga nangaligaw. Siya po ay inilagay na kaligtasan, gobernador doon po sa Israel. Yan po yung ebanghelyo ng kaharian. Yan po ang tinutukoy diyan, ano po. Ngayon, basa pa tayo ng talata upang maunawaan po natin, no. Dugtong lang po natin 'to sa mga unang pahayag po natin, no. Dito rin po sa Lucas. Para maunawaan po natin, no, na ginagamit din ito ng mga talata nitong ating pong kaibigan. Masabi dito, at ibinigay sa kanya ang aklat na ni Isayas at binuklat niya ang aklat na nasumpungan niya sa dakong kinasusulatan. Ano po yon? Tuloy. Sumasa akin ng Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kaliyaan ang nangaapi. So, marami pong bulag kasi, no, sa panahon ni Kristo, yung Israel. Again, ulitin natin mga kaibigan, mga tagapakinig, sinugo po siya sa bahay ni Israel, sa mga nangaligaw. Maraming bulag doon eh. Marami po doon mga bihag, na marami po doon mga pilay, na sa espiritu, bulag, bingi sa espiritu, doon po siya isinugo ng Panginoon sa bayang iyon. At ito, gagampanan niya po ito, no, habang siya ay nabubuhay. Ngayon, ito po ay nakatala doon po sa Isaiah 61 at sa talata pong 1. No, kinot lang po ito ni Kristo. At ito, nagkaroon po ng kaganapan, kailan? Sa panahon po niya ng kanyang pangangaral ng ebanghelyo ng kaharian doon po sa Israel o bayan ng Israel. Wala pa siyang pinangangaralan ditong mga hentil. Unang-una, maging ang mga apostol. Sabi ni Kristo, huwag kayong pumunta sa daan ng mga hentil, kundi doon lang sa bahay ni Israel, sa mga nangaligaw. Yun po yung tinatawag nating elemento ng panahon o yung timeline, time frame ng ebanghelyo. Bagamat isa ang salita, mabuting balita, ebanghelyo, no? Pero yung kadugtong nito, ebanghelyo ng kaharian, ano yung ebanghelyo ng kaharian? Yan po ay pumapaloob nga, no, dito nga po sa inaral ni Kristo nung siya'y nabubuhay, no, para sa Israel. No? Subalit tinanggihan po siya ng bayang Israel. So yan po yung ebanghelyo ng kaharian. Talon tayo, no, para lalo po natin maunawaan, no, sa 21. Sabi dito, at siya'y nagpasimulang magsabi sa kanila, ngayon naganap na ang kasulatang ito sa inyong pakinig. Ibig sabihin, itong ebanghelyo ng kaharian sa kanyang pangangaral doon sa bayang Israel, na ay naganap na ang wika, ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig. Nagkaroon na ng kaganapan, mga kapatid, no? So dito, ang kaligtasan na po na ibinigay sa bayang Israel, ito nga yung Messiah, no? Ito nga yung tinatawag na dumating na sa inyo ang kaharian, no, ng Messiah o ng Diyos. Ito yung ebanghelyo ng kaharian. Kasi nandun si Kristo eh. Yung Messiah, tinatawag na Messiah ayon sa hula. So, kung mapapansin po natin, no, mga kaibigan, mga tagapakinig, no, ito again, no, yung ebanghelyo, no, ni Kristo. Ang sabi po, no, may apat nga yan, no, pero magkakaisang kahulugan, magkakaisang diwa, ebanghelyo ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, at ni Juan. Lahat ng ito ay naglalahad ng buhay, ministeryo, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Pero hindi silang apat ay magkakaibang mabuting balita, iisa lang po 'yan. Sapagkat isa lang ang pinapupuntahan po niyan. At ito, pinalulooban po ito na tinatawag po na ebanghelyo ng kaharian. Yung aral po ni Kristo doon sa bahay ni Israel. Hindi pa po si Kristo nangangaral dito, no, o ang mga apostol ng ebanghelyo ng krus, ebanghelyo ng biyaya o ebanghelyo ng kaligtasan. Wala pa po siyang pangangaral dito kasi nga buhay pa po siya. Sabi dito, naganap na sa inyong pakinig ngayon. Buhay pa po siya niyan eh. Na ipinangangaral niya yung ebanghelyo ng kaharian. Ngayon, puntahan po natin, no, okay, para maunawaan po natin yung ating pong pag-aaral, no, na ano yung pagkakaiba ngayon sa ating tinatalakay ngayon dito, no? Bagamat ito po ay sa pagpapatuloy, no, ng ating pag-aaral bilang ikalawang yugto. Pero bago po 'yan, no, sa pagpapatuloy natin at ihayag yung ebanghelyo ng kaligtasan, ay panoorin pa upo natin, no, ang ating pong video, no,
na ating pong ipinapakinig sa inyo. Aral sa mga dukha. Kaya hindi magkaiba yan. Iisa lang yan. Kaibigan Jason. Ha? Basahin mo ang Marcos 1:14 at Lucas 16:16. Sa tiyempo, mula sa tiyempo ni Juan, nung madakip si Juan, ang ipinangaral ni Kristo, Ebanghelyo ng Diyos at Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Iisang Ebanghelyo lang yan, kaibigan Jason. Kasi galing lahat sa Diyos yan, kaibigan. Ngayon, puntahan natin yung Ebanghelyo kay Abraham. Iba daw yung Ebanghelyo kay Abraham sa 12 Ebanghelyo sa 12 yung Ebanghelyo na ibinigay sa 12 apostol. Mali. Ang sabi niya, yung Ebanghelyo na ibinigay sa 12 apostol na Ebanghelyo ng kaharian dahil paghahari yan, paghahari. Ano ka ba naman, Jason? Yung Ebanghelyo ng kaharian, yun din yung Ebanghelyo ng Diyos na ipinangaral ni Kristo. Ngayon, doon kay Abraham, mga kaibigan, sa Galatia 3:8, ating mababasa doon, mga kapatid, ang ganito. Merong binanggit si San Pablo na ipinangaral na kay Abraham noong una ang Ebanghelyo. Ayan. At sapagkat ipinakita na ng kasulatan na aariing ganap ng Diyos ang mga hintil, Ebanghelyo ng kapayapaan. Tumutukoy naman ito sa resulta ng Ebanghelyo, ng karakter ng Ebanghelyo, ng nagagawa ng Ebanghelyo. Dahil sa Ebanghelyo nagkaroon ng kapayapaan ang mga Gentiles at mga Hudyo. Yan ang dapat mong maintindihan sa pag-aaral. Ha? Pero ba siyang binanggit dito, mga kaibigan, na Gospel of Kingdom, yun din yun eh. Kaharian ng Diyos. Isa lang yan, kaibigan. Ayun, yung 4:18. Ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Kaya, ang sabi niya, mayroong gospel to the poor. Ano ka ba naman? Ano ba yung ipinangaral sa mga dukha? Bukod ba yun sa Ebanghelyo ng Diyos? Bukod ba yun? Iba ba yun sa Ebanghelyo ni Kristo? Yung ipinangaral sa mga dukha, yun na yung ibinigay ng Diyos kay Kristo para sa mga dukha. Anong klaseng pag-aaral meron ka? Yan kasi ang nangyayari pagkapabilib. Pabilib na pag-aaral para sabihin may Espiritu Santo. So, yun po, no? Kung atin pong mapapansin, no? Wala nang pagkakaiba yung Ebanghelyo ng kaharian doon sa Ebanghelyo ni Abraham. May tinukoy siyang Ebanghelyo ni Abraham. Wala namang Ebanghelyo si Abraham eh. Na, meron bang Ebanghelyo si Abraham? Hindi po. No? Kundi yung Ebanghelyo, ipinangaral na ng una kay Abraham. So ano yung Ebanghelyong yun na ipinangaral kay Abraham? No? Ng una. No? Ano yung Ebanghelyong yun na sinasabi na mula sa yung bidhi, no? Ay tatawagin ang wika ang aking bayan, no? Yung bayan sa binhi, ito si Kristo mula sa kanyang binhi, no? At kasama na yung mga hentil. Ngayon kung mapapansin po natin, nagkaroon ng kaganapan yan sa panahon ni Pablo, no? Sa panahon ng namatay na si Kristo. Pinangaral na po ito ng mga apostol, lalo na si Pablo, at ito nga yung tinatawag na pangako ayon kay Abraham. At tinatawag itong Ebanghelyo ng biyaya. So biyaya na po ito. Biyaya na po ito. Ebanghelyo na po ng kaligtasan to. Hindi po ito Ebanghelyo ng kaharian. Na tinutukoy po doon nga sa buhay ni Kristo, no? Sa kanyang buhay na sinasabi ni Pablo sa 4 ng Galatians na ipinanganak siya ng isang babae sa ilalim ng kautusan. Okay. So, nung nangaral si Kristo, no, ng Ebanghelyo ng kaharian, tumutukoy po ito, no? Kaya nga nung sinabi niya ng mayaman, anong gagawin ko para maligtas? Anong sinabi ni Kristo? Nasa inyo yung utos. Sundin mo, nagawa mo ba yung utos? Ano yung utos, di ba? Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag galang magulang. So, yun pa yung pangangaral. Kaya nga sabi ni Kristo, hindi ako naparito upang sirain ng kautusan, kundi upang ito'y ganapin. Maging kudit at tuldok ay hindi mawawala. Mayroon pang mawala ang langit at ang lupa. So, yun yung Ebanghelyo ng kaharian. Kaya ang tanong natin, kayo ba, dudes, no, nagawa nyo ba ang utos, no, na sinabi ni Kristo, no, doon po sa Ebanghelyo ng kaharian, lalo na yung 10 utos? Nung si Kristo nga, di ba, nung ipinanganak
anong ginawa? 'Di ba inalay siya, naghandog ng mga ibon, 'di ba? Para sa kanyang tinuli siya. So 'yan po yung ebanghelyo ng kaharian, nakasama po 'yun sa kanyang kapanganakan, no? 'Yan. So kung atin po mapapansin 'no, mga kaibigan, nung yung ebanghelyo ng kaligtasan, dumating na po ito sa panahon po 'no, ng si Kristo'y, nabuhay na maguli. Ipinangaral na po ito ng mga apostol, lalo na 'no, unang-una, yung huling apostol na sinugo ay si Pablo, si Pablo. So babasa po tayo ng mga talata patungkol po dito 'no. Basa po tayo 'no. Okay. Atin pong basahin dito sa Korinto. Para makita po natin yung kaibahan nito 'no. Okay. Dito po sa Korinto, unang Korinto, basahin po natin. Sa 15. Yan, basa po tayo. Sabi dito, ngayon pinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Pinananatilihan ng wika. So, tingnan po natin, no? Nakalagay naman po yan sa ating screen, no? Sa 1. So, basa pa po tayo, no? Sunod na talata. Sa pamamagitan nito'y ligtas kayo kung matayagan ninyong iingatan ng salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan, sapagkat ibinigay ko sa inyo, no, ang wika, una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Hesukristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. So maliwanag, no? Okay, pumasok na po dito yung ebanghelyo ng kaligtasan na ipinangaral ni Pablo, itong ang wika na ebanghelyo ng kaligtasan, no? Na inyong tinanggap, dito'y ligtas kayo. No? Ito po yung ebanghelyo ng kaligtasan, ito po yung ebanghelyo ng krus, yung kamatayan ni Kristo at ng kanyang muling pagkabuhay. Ang wika dito na ibinigay ko sa inyo, no, ang wika na una sa lahat, ang akin namang tinanggap. So si kay Kristo niya tinanggap 'to na si Kristo na namatay dahil sa ating kasalanan ayon sa kasulatan at nilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din naman sa kasulatan. So pumasok na po yung ebanghelyo ng kaligtasan o ng biyaya. Ito po yung tinatawag na ebanghelyo ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi tulad ng ebanghelyo ng kaharian na inaral ni Kristo doon sa bayang Israel na nangaligaw na hindi siya tinanggap, na yung Mesaya, yung pagdating ng Mesaya. Kaya nga yung aral niya nagawa mo ba ang 10 ang kautusan? 'Di ba? So yun yung mga aral no ni Kristo ng mga panahong yon doon sa bahay ni Israel. No? So ngayon no, ipinangaral ngayon no ni Pablo sa pamamagitan ni Pablo, ibinigay ni Kristo ang pangangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan o ng biyaya. Okay? So, yan po yung pagkakaiba ng ebanghelyo ng kaharian at ebanghelyo ng biyaya no na ating pong tinatalakay no at binibigyan po ng kahulugan no, ito pong sa tinatawag po na church age no. Ngayon, itong ebanghelyo ng biyaya or the gospel of grace, ang mensahe na si Hesukristo ang namatay para sa ating mga kasalanan. Yan na po yung ebanghelyo ng biyaya, no? Bagamat maraming iba't ibang aspeto, no, ng ebanghelyo ayon sa dispensasyon, yung timeline, no? Ayon po sa mga dispensasyon. Marami po 'yan, no? Yan yung ebanghelyo ng kaharian. Ito na nga po yung ebanghelyo ng biyaya o ng kaligtasan. May binabanggit pa na ebanghelyo na walang hanggan, no? Sa after ng great tribulation. So, kung mapapansin po natin, no, itong pinag-aaralan po natin, no, na ebanghelyo ng biyaya
ay mapapasin at mababasa po natin yan, walang iba sa palasak na po ng mga talata. Basahin po natin, no, para maunawaan po, no, ng mga nakikinig ang ating pong napakasimple lang po ng ating pinag-aaralan. Dinadalian na lang po natin at pinapaliwanag natin ng maayos. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan, no, ng pananampalataya, ang wika, no, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Salamat sa Panginoon. So malinaw po ito, no, sa biyaya, no, kayo nangaligtas, ang wika. Yan. So dito, pumasok na po yung ibiyaya. Ito na po yung ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya. No? At ito, ang wika ay kaloob, no? Grasya, grace ng Diyos. Libre po ito, mga kapatid. Hindi po ito kaligtasan, no, sa pagsunod, no, sa mabubuting gawa. Hindi po 'yan ang tinutukoy po ng ng ebanghelyo ng biyaya, no, o ebanghelyo ng kaligtasan sa panahon ni Pablo nang siya isinugo at ipinangaral nga po itong ebanghelyo ng kaligtasan. Okay, gaya ng binanggit po natin, no, sa mga 15 ng unang Korinto, ang sabi ron, sa bagay na ito, no, ligtas kayo, no? 'Yun po yung ebanghelyo, no. Sa pamamagitan nito, ligtas nga kayo kung ingatan itong ebanghelyo. Ngayon, mapapansin po natin, no, dito rin po sa Efeso, no, para sa mga kasusog na mga talata, para lalo po nating magbigay tayo ng mga talata, no, para maunawaan po natin, no, ang ating pong tinatalakay. Yan, Efeso 1:13. Na sa kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Nasa kanya rin naman nang kayo magsisampalataya, kayo tinatakan ng Espiritu na ipinangako. So maliwanag po yan, mga kaibigan, no, mga tagapakinig, no, nasa kanya rin naman kayo naman sa pagkarinig ng aral ng katotohanan. Ano yung aral ng katotohanan? Ng ebanghelyo ng kaligtasan. So, yun na po yung ebanghelyo ng kaligtasan, mga tagapakinig, no. Hindi na po pumapasok dito yung pagtutuli, yung hindi na pumapasok dito yung mabubuting gawa ng kautusan, no, para ikaw ay makapasok sa kaharian, no, sabi ng binata. Hindi na po pumapasok diyan, no. Kasi si Kristo nang aral, sabi nga ni Kristo nung pinagaling niya yung isang leper, no, yung ketongin, pinagaling niya, no, sabi niya, pumunta ka sa sa saserdote, pakita ka, no. Ibig sabihin, meron pang kautusan doon na sinasabi, kasi yun yung kautusan eh. Ngayon, gagawin nyo ba yan ayon sa ebanghelyo ng kaharian? No? Na si Kristo'y nabuhay, no, nung siya'y nabuhay, ipinanganak, no, at hanggang doon sa kanyang pangangaral, gagawin niyo po ba yan? Para lang sa Israel yan, yung ebanghelyo ng kaharian na tinutukoy po dyan. Hindi pa pumapasok dito yung ebanghelyo ng biyaya. No? Wala pa. Kasi hindi pa po pinapako si Kristo dito. No? Wala pang pagpako. Ayon po sa, okay, dito po sa unang Korinto, no, basahin po natin, no, sa unang Korinto. Puntahan po natin ang unang Korinto, yan, sa 1. Ang sabi po dito sa 17, no, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng ebanghelyo, hindi ng karnungan ng salita, baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Kristo, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. So, yun na po, pumasok na po, yung ebanghelyo, no, ng kaligtasan, o ebanghelyo ng krus ni Kristo, yung kanyang kamatayan. Okay, hindi na po ito ebanghelyo ng kaharian kasi wala na nga si Kristo, no, naialay na si Kristo. Ito na yung ipinangangaral ngayon ni Pablo na ebanghelyo
ng kaligtasan o ebanghelyo ng biyaya. Ito nga ang krus ni Kristo na ang wika, kamangmangan sa iba eh. Pero sa atin ay kapangyarihan ng Diyos na sa ikaliligtas o sa mga nangaliligtas. Hindi na kaya itong sinasabi po ng ating kaibigan na si Dudes na walang kawawang koboy na mahina naman sa debate, meron po kaming pending na debate niyan Sabi niya sa akin, kahit wala daw moderator, walang problema kahit walang moderator. Dalawa tayo, dito po tayo sa platform natin, Kung ikaw ay merong panglakas na humarap at dapat dala mo na yung bala mo, wag lang baril, Kasi mahirap yung kawawang koboy, nahaharap ka sa digmaan, wala ka namang bala. So pag humarap ka ulit, pag-aralan natin, ano ba yung topic natin? Andiyan po yung Santiago 2. Ano ba yung tinutukoy doon? Tinutukoy po doon na pananampalataya, pananampalatayang buhay, ay yung pananampalataya na patay. Ano yung tinutukoy doon? O kaya naman, yung bautismo. I-aral natin, pagdebatehan natin. Yung bang ebanghelyo ay kaligtasan? Sige, panindigan mo. At ako ang sasangga rito. Ako ang magbubuwal sa iyo sa aral mong ito na yung bautismo sa tubig ay kaligtasan. Ano pa? Itong ebanghelyo ng kaharian at ebanghelyo ng kaharian at ang ebanghelyo ng kaligtasan, dudes, ipangatwiran mo na ito'y isa lang o isa lang siya. Yung ebanghelyo ng kaharian at ebanghelyo ng kaligtasan. Anong gusto mo sa tatlong topic na yan? At handa po tayong gibain ang iyong kamangmangan, ang iyong haka. Bakit po? Kasi unang-una, sa debate, kitang-kita naman na ikaw ay walang unawa sa debate. Ngayon, hinahamon mo ako patungkol sa kahit walang moderator, sige, papatulan ulit kita para naman tingnan natin kung makakabawi ka pa. Ano yung unahin natin sa tatlong ito, dudes? Anong gusto mong unahin natin sa tatlong ito na debate? Anong topic ang gusto mo? Kahit walang moderator, sige, pagbibigyan kita sa ating platform. Ito bang bautismo sa tubig sa ikaliligtas ng mga tao? Or ito bang Santiago 2 patungkol po sa pananampalataya na napatay? Or itong ebanghelyo ng kaharian at ebanghelyo ng kaligtasan ay iisa ayon po sa iyong paniniwala. Yan, mamili ka, Tingnan natin yung mga aral mo, Nakawawa yung mga inaaralan nito sa totoo lang Nakawawa talaga Okay? Tingnan natin kung anong gusto mo diyan na iaral po natin at panindigan mo yung aral mo diyan, patungkol diyan. At haharapin po natin 'yan, So, dito po tayo sa mga unang-una, sinagot na po natin mayroong nang tanong sa atin, ito nga pong si Sister Emmy about sa ilan ba ang ebanghelyo? 6 ba 'yan? Kasi may nagsabi daw na 6. Itong kalaban ni Dudes na hindi ko alam ba't hindi humarap sa kanya na 6 daw yung ebanghelyo. Hindi ko alam kung anong aral niya, ba't naging 6 ang ebanghelyo. Ulitin natin yung ating katugunan po dito kay sa tanong po ni Sister Emmy. Ulitin natin. Ito pong ebanghelyo ay may kasing magkahulugan na salita na mabuting balita. Mabuting balita. Yan po yung ebanghelyo, mabuting balita. So, pag dinugtungan muna po ito ng ebanghelyo ng kaharian, doon na po nagkakaroon ng pagkakaiba ayon po doon sa nakatala o time frame, panahon o elemento ng panahon sa pangangaral. Ano yung konsepto ngayon ng ebanghelyo ng kaharian? Ito ba yung ebanghelyo rin ng kaligtasan o ng biyaya? Hindi po. Magkaiba po yan. So, bilangin natin. Merong ebanghelyo ni Mateo, ebanghelyo ni Marcos, ebanghelyo ni Lucas, ebanghelyo ni Juan. Parang pag binilang natin, 4, di po ba? Pero itong ebanghelyong ito, isa lang po ito na magkakaugma, na magkakaisa na inaaral yung aspeto ng pakapanganakan ni Kristo hanggang sa kanyang kamatayan at pagkabuhay. Yan po yung istorya na binabanggit po ng ebanghelyo ng 4 na ito. Yan po yan, yung tinutukoy po dyan. Isa lang po yan, bagamat may tinatawag na ebanghelyo ni Marcos, Juan, Lucas,
Mateo, 4, pero isa lang po yan, no? Yan ang tinatawag po na ebanghelyo ng kaharian, na ipinangaral doon po sa Israel sa pamamagitan ng Mesaya, no? Sa kanyang paghahari doon po sa Israel bilang gobernador, no? Sa lipi ni David, no? Sa kanyang yung kanyang bunga, no, ni David, no? Ito yung Mesaya na hindi tinanggap ng Israel, tinanggihan ng Israel. So yan po yung ebanghelyo ng kaharian na pinapalooban din naman, no, na sinasabi niya, hindi ako naparito upang sirain ng kautusan, kundi upang ganapin. So ang tanong, dudes, naganap mo ba ang ayon sa ebanghelyo ng kaharian? Ikaw ba nung kabataan mo, may saan pinto? Medyo nagtataho lang po yung mga po. Jalet. So dito medyo maingay po yung ating mga alaga pasensya na. Dito yung ating po mapapansin mga katagapakinig, mga kaibigan, ito pong ebanghelyo ng kaharian, ulitin natin. Okay, sandali lang po sandali lang po. Paano ito i-off na yung yung camera? Yung camera. Sandali lang. Sino? Ay. Ha? Bali po foundation po Ha? sa Uni Hospital. Kaya dati, di ba dalawa kayo mga motor rito? Bibigyan kayo ng health card dito. May member kayo sa isa puso. Kay Mayor to kay Congressman. Baka next week patawag yan. Marami tayo sa website. Sige. Pila pa muna lang yan, kuya. Balikan ko kuya mamaya o bukas. Bukas na lang. Kasi bukas na ipapasaya. Sige, umaga. Umaga na lang. Pabibigay ko lang. Thank you kuya. Salamat. Stick. Health card daw. Pila pan, bukas bibigay. Anak, open mo na. Yun. So, tuloy po tayo, Again, tuloy po tayo sa ating pong pag-aaral, mga kaibigan, mga kapatid. So, magkaiba po yan, So, yan. Shout out tayo muna kay John Lloyd Matugas. Okay. Okay, nawala tayo. Sa ulo. Okay, nawala po. Ano lang. Yun. Okay. So, shout out Sister Amy Alfonso, Dodds Arriesgado, kay si Bishop, Yan, si Pastor Raimundo Eramis. Shout out kay Camacho, Brother Cap Camacho Baisa. Shout out kay RM Montejo. Shout out Jason Golong. Shout out Badaw, Pastor Badaw Brian. Shout out Ruel, Brother Ruel Roma. Shout out Jerwin Aquino de la Cruz. Okay. Yan po ang ating mga kaibigan, Yan, sa inyong pakikinig, So, ngayon, ito yung hamon natin kay Dudes Arriesgado. Mamili ka ngayon, Dudes, Okay, mamili ka, anong gusto mo? Yung bautismo sa tubig ng kaligtasan, sa Santiago 2 patungkol sa pananampalataya na patay, or itong kaharian, ebanghelyo ng kaharian, at ang ebanghelyo ng biyaya ay magkaisa. So mamili ka.
para malinaw sa inyong pakinig, no? Brother Dulce, total, nakikinig ka naman, anong gusto mong laban? Anong gusto mong debate dyan? Anong gusto mong unahin natin sa debate? No? Okay, ano pong gusto mong unahin natin dyan? So, dito kay Cleto Katimbang, minention ninyo ako pero hindi naman kayo sumasagot sa mga tanong ko nung una. Hindi ako tagapakinig lang, nagtuturo din ako ng mga kamalian. Okay, ano ba yung tanong ninyo? Hindi ko naman nababasa, hindi ko nga mabasa lahat dito eh. Pagkatapos lang ng live, saka ako nababasa, no, yung mga tanong. Pero dito, hindi ko alam kung ba't di ko nababasa eh. May mga, magtanong na lang po kayo. No? Again, yung nasagot po natin kay Sister Emmy, ilan ba yung ilan ba yung ebanghelyo? 6 ba? No? So, ang sagot po natin, no, may tinutukoy na ebanghelyo, pero ang kahulugan ay mabuting balita, depende po sa kadugtong na salita, ebanghelyo ng kaharian, hindi po yan ebanghelyo ng biyaya. Okay? So may binabanggit naman na ebanghelyo ni Kristo, no? May binabanggit na ebanghelyo ng Diyos. Okay? May binabanggit din na ebanghelyo ng kaligtasan, no? Yan, marami po no na binabanggit po diyan. Pero depende po, no, Sister Emmy, sa konteksto kung ano yung tinutukoy dito, no? Kung ano yung tinutukoy po dito kasi may binabanggit nga dito no, ebanghelyo ni Kristo. Kahit po dito sa sulat po ni Marcos, di ba? Binabanggit po 'yan, no? Ano ba? Yan. Okay. So, yan, no? May binabanggit po na ebanghelyo ng Diyos, no? Meron pong binabanggit po diyan, no, magkakaisang kahulugan, pero sandali lang po ha. Yan. Ibig ng ebanghelyo ng Diyos. Yan. Sandali lang po. Yan. Binabanggit sa Marcos, no, na sinasabi dito, pagkatapos ng madakip si Juan ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang ebanghelyo alin? Ng Diyos. Yan. Sa unang talata, ang pasimula ng ebanghelyo ni Hesukristo na anak ng Diyos. So binabanggit po yan no na ng pasimula no ng pangangaral ng ebanghelyo ni Hesukristo na anak ng Diyos ang wika. So ebanghelyo ni Hesukristo, ang anak ng Diyos na binabanggit sa 14 naman, pagkatapos niyang madakip si Juan ay napasa Galilea ni Jesus at ipinangaral ang ebanghelyo ng Diyos. So, ano ibig sabihin? No? Kasi binabanggit din ni Juan yan, ebanghelyo ng Diyos. May binabanggit siya. No? Binanggit din yun ni Kristo. Pinasimulan ng pangalan ng ebanghelyo ng Diyos. So, depende sa paggamit po yan ng konteksto. No? Ulitin natin, nung sinabi po ito ni Juan, ni Kristo, no? O ng sulat po, lalo na dito sa Marcos, na ebanghelyo, no? Ipinangaral ang ebanghelyo ng Diyos, yan lang po yung binanggit dyan sa Marcos, di ba? Ebanghelyo ng Diyos ang binabanggit dyan na tutukuyin po naman natin, puntahan po natin ng wikang Greek po, no? Dito po sa Marcos ay tinutukoy po ito na yan. Gospel, yan. Evangelion, yan. Theos, Hotheos, yan po ang tinutukoy dyan. So, bagamat binanggit yan, na ipinangangaral ng wika ang ebanghelyo ng ipinangaral no, sa Galilea na ipinangaral ang ebanghelyo ng Diyos, ito po ay tumutukoy po, mga kapatid, sa ebanghelyo ng kaharian. Bagamat sinasabi na pasimula ng ebanghelyo ni Jesucristo na anak ng Diyos, ito po ay tumutukoy pa rin na sa ebanghelyo ng kaharian ayon po kay Marcos
no, doon sa kanyang kapanganakan, no, hanggang sa kamatayan at sa pagkabuhay, no, na handon po pinapalooban siya na ebanghelyo na sinulat ni Mateo, ni Juan, ni Marcos at ni Lucas. Yan po yung ebanghelyo ng kaharian. So may binabanggit naman dito si Pablo patungkol dito upang kayo maging ministro ni Jesus, no, sa mga hentil na nangangasiwa sa ebanghelyo ng Diyos upang ang mga hentil ay maging kalugod-lugod na handog palibhasa ay pinapaging banal ng Espiritu. So, binanggit din po ay yung ebanghelyo ng Diyos, no? Ito naman yung tumutukoy, bagamat again ulit natin, no, ebanghelyo, mabuting balita na isang salita, pero yung time frame o yung elemento ng panahon ng paggamit ay ano ba yung tinutukoy diyan na ebanghelyo? Ebanghelyo ng Diyos ng kaligtasan. Ebanghelyo ng Diyos ng biyaya sa panahon ni Pablo. So, binanggit naman, isa lang, ano, na binanggit dyan, ebanghelyo ng Diyos, kay Marcos nang binanggit na po, na tumutukoy nga po ito, no, ebanghelyong ito, yun po yung ebanghelyo ng kaharian. Okay? Yan po ang tinutukoy dyan, no, na ebanghelyo po ng kaharian. Patungkol po. Diyan nga kay Marcos. Okay, anong katunayan po? Basahin po natin, no. Dito din po sa sulat po ni Marcos, ano. Basahin po natin ang Marcos. Yan. Yan. Yan, nabasa na po lang natin, no, yung Marcos sa 14, no. So, yan po mga kapatid, no. Balik po ulit tayo sa dati. So, yan po, no, yan po yung tinutukoy dyan na ebanghelyo ng Diyos o ebanghelyo ng kaharian. So, ganapin nyo kung ikaw doon ka sa ebanghelyo ng kaharian, kasama ka doon sa Israel, no, na mga naligaw sa bahay ni Israel, ganapin mo yung ebanghelyo ng kaharian kung kaya mong ganapin. Nagawa mo ba yung buong kautusan tulad ni Kristo? Sige nga, mga brother dudes. Sumagot ka, dudes. Nagawa mo ba yung pinagagawa dito sa ebanghelyo ng kaharian? So, yan po yung katanungan. So, napakalaki po ng meron pong magamat isang kahulugan, isang salita, ebanghelyo, mabuting balita, pero magkaibang kaganapan. Konsepto ng pangangaral, magkaiba po siya. Kasi nga, sa panahon ni Pablo, ipinangaral na po yung ebanghelyo ng krus. Yung dumanak na yung krus, yung dugo ni Kristo sa krus. Yan na po yung ebanghelyo. Ito na po yung biyaya, ebanghelyo ng kaligtasan na tinutukoy po ni Pablo. So magkaiba po siya. So again, ilan yung ebanghelyo? Isang salita, ebanghelyo, mabuting balita, pero magkakaibang konsepto o pinapalooban ng aral, no, patungkol dito na tinatawag po, no, sabihin na po natin na pumapasok dito yung timeline, yung time frame o elemento ng panahon ng pangangaral at mga salita ng mga apostol at ni Kristo. Bagamat isa lang yan, no? Isa lang yung ebanghelyo, mabuting balita. Pero ano yung tinanggap mong mabuting balita? Ang tinanggap kasi ng Israel na mabuting balita, ito yung mabuting balita ng kaharian. Na ano, na yung dumating yung Messiah upang matupad sa Messiah yung mga nakasulat sa kanya. Yan po yung ebanghelyo, no, na binabanggit po doon, no, na para matupad yung ebanghelyo, yung nakasulat sa kanya, yan po yung tinutukoy, no, na ebanghelyo ni Kristo, no, na nakapaloob doon, no, doon sa ebanghelyo, no. Bukod po dito sa ebanghelyo ng kaharian na tinutukoy naman na para po sa Messiah na dumating at tinanggihan ng Israel. Ebanghelyo din po siya ng kaharian, pero hindi siya ebanghelyo ng krus. Kasi hindi pa naman namamatay si Kristo noon.
Bahagi lang ng ebanghelyo ng kaharian, ebanghelyo ni Juan, ni Mateo, yung kwento nun, no? Mula ng kapanganakan hanggang kamatayan. Pero yung pangangaral ng dugo ni Kristo, hindi pa ipinangangaral sa panahong yun na nabubuhay si Kristo, sa panahon ng Mateo, Marcos, Juan, Lucas. Wala pang pangangaral ng dugo ni Kristo. Wala pa pong pangangaral dyan. Kaya yung pangangaral ng dugo, pangangaral ng ebanghelyo ng krus ni Kristo ay sa panahon na po ito ni Pablo na tinatawag na ebanghelyo ng kaligtasan. Ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Yan na po yun. Magkaiba po siya, mga kapatid. So, hintayin natin no, yung mga tanong nitong mga ito na hindi ko naman nababasa. Ano ba tanong mo, Cleo? Wala ka naman tanong eh. Yan. So, shout out muna tayo, Sister Flor Darisa Jose, Brother Vincent Cueva, shout out Tatay Lu Salvador, shout out Alpogs Dionisio, shout out Walter Bendida, shout out tayo CJ Creaig watching. Di ba napapaloob sa lahat ng ebanghelyo ni Kristo? Okay, sabi ni Emmy Alfonso, di ba napapaloob sa lahat ng ebanghelyo ni Kristo complete na? So, yung ebanghelyo ni Kristo, kapatid na Emmy, no, Sister Emmy, kapag sinabing ebanghelyo ni Kristo, sinasabi po yan ni Pablo. No? Ebanghelyo ni Kristo, ebanghelyo ng Diyos, ebanghelyo ng kaligtasan. No? Okay. Yan po yung tinutukoy dyan. Yung napapalooban po ng ng kamatayan ni Kristo sa krus. Pero yung hula po, no, patungkol po sa, alam ba, may hula patungkol kay Kristo, yung kaganapan na para maganap kay Kristo, siya parurusahan, siya papatayin, no, siya ipagkakanulo, no, yun ba yung tinutukoy nyo? No? O, yan po, yun po yung ebanghelyo po yan, no, na ni Kristo o tinutukoy din po na ebanghelyo ng kaligtasan, no? Napapaloob po yan, no? Sa ebanghelyo ng kaligtasan ni Kristo. Na ang sentro nito yung krus ni Kristo. Pero itong ebanghelyong ito, bahagi lang po ito ng mga hula patungkol sa kanya. Ito po yung prophetic no na kay Kristo na mangyayari doon po sa panahon niya. Na sa panahon niya. Pero yung ebanghelyo ng kaligtasan na tinutukoy ni Pablo, ito po yung ebanghelyo ng krus ni Kristo, yung dugo ni Kristo. Yan po yung tinutukoy diyan. So medyo malalim po yung kahulugan, yung pag-aunawa na pero kung ating pong hihimayin at ating pong uunawain maigi, mauunawaan po ninyo Sister Emmy. Na mauunawaan po ninyo. Iba po yung ebanghelyo ng kaharian na si Kristo isinugo para sa Israel, sa bayan ni Israel. Iba po 'yon, no? Na tinanggihan po siya bilang Mesaya ng mga Israel o bahay ni Israel na mga nangaligaw. Tinanggihan po siya diyan eh. No, 'yun yung ebanghelyo ng kaharian. Pero sa ebanghelyong ito na sinulat ni Mateo ni Juan, handun po yung kwento ng mula kapanganakan hanggang kamatayan at pagkabuhay ni Kristo. Pero hindi pa ipinangangaral dito no, yung ebanghelyo ng kaligtasan sa krus o dugo ni Kristo. Wala pa. Kaya pag binanggit na ebanghelyo ni Kristo sa panahon ni Pablo, tumutukoy po yan sa ebanghelyo ng kaligtasan. Yan na po yung krus ni Kristo. Yan na po yung dugo ni Kristo. Yan na po yung ebanghelyo, yung pananampalataya kay Kristo. Yan po ibig sabihin yan. So, yung ebanghelyo ni Kristo complete na. O kumpleto na po yan, ebanghelyo ni Kristo. No? Yan po yung kumpleto. Yun yung ebanghelyo ni Kristo na tinutukoy na ebanghelyo ng pagliligtas o kaligtasan. No? Yung kanyang kamatayan at kanyang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Yung kamatayan sa krus, pagbubuo ng dugo, at pagkabuhay na maguli sa kamatayan. Pero yung about sa prophetic no, na hula, naganap na, ito po mabuting balita din po ito na tinutukoy. No? So, ano yung bahagi ng mabuting balitang ito na tinutukoy? No? Ano po yung bahagi? No? Kasi, yung salaysay o saysay nito, maiko-connect natin mula una sa kapanganakan hanggang sa kamatayan ni Kristo. No? Yan po, maiko-connect po natin yan, yung ebanghelyo ng prophetic na nangyari sa kanya, na pinatutunayan po ito ng mga prophetic na tunay ang Kristo.
Dapat nating kilalanin ng Kristo sampalatayanan sapagkat tunay ang nangyari sa kanya. Yung mga hula sa kanya naganap, no? Sa kanya. Yung mga hula sa kanya. Bahagi ba yan ng ebanghelyo o bahagi ng ebanghelyo po yan? Yung prophetic na yan na naganap kay Kristo. Kaya nga tinawag ng ebanghelyo yung ebanghelyo na nasulat kay Juan, di ba? Hanggang doon, sinabi ni Kristo na kailangan mangyari sa akin, no? Yung mga hula sa propeta, sa mga awit, hula kay Moises na patungkol sa akin, kailangan maganap. Naganap na po yun sa kanya. Naganap po yun. No? Bahagi po ito ng prophecy, no? Yung prophetic, no? Na hula, no? Na pinapalooban po ng ebanghelyo ni Juan, ni Marcos, ni Lucas, no? Na tinutukoy po dyan, no? Na prophetic. Yun po yung ebanghelyo na patungkol sa buhay ni Kristo na naganap sa kanya. Ngayon, yung ebanghelyo naman ng kaligtasan, pag binukod mo at ibubukod natin na magandang balita naman, ano naman yung naging resulta niyan ng prophetic na patungkol sa Messiah? Ano yung naging resulta niyan? Hanggang sa pagkamatay at pagkabuhay, ano yung naging resulta niyan? Ang naging resulta naman yan, mabuting balita, no? Ebanghelyo ng kaligtasan naman ang naging resulta niyan para sa mga hentil. Sister Emmy. So sana nakukuha po ninyo yung ating pong daloy ng aral, no? Hindi po nakakalito 'yan. Bagamat pag medyo malalim lang kasi isa lang naman ng ebanghelyo ni Kristo Kasi isinama natin yung prophetic patungkol sa kanya, no? Isa lang pero ang naging resulta lang po ng prophetic sa kanya kanyang ng hula patungkol sa Messiah, ng kanyang pagdating, pakapanganakan, kamatayan, pagkabuhay na maguli. Ang naging resulta po nito ay mabuting balita pa rin. Ano naman yung nagresulta nito? Ay ipinahayag kay Pablo, yung ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Ano po yun? Yung ebanghelyo ng krus ni Kristo. So sana naunawaan po ninyo, yun na po yung ebanghelyo ng kaligtasan. Sa panahon po ni ipinangaral ng mga apostol. Kasi yung unang pangangaral nga po, si Pedro, nangaral na rin ng ebanghelyo ng kaligtasan eh. Di ba sabi niya sa 1:9 ng ito ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong kaluluwa. Ibig sabihin, yung pagkaligtas ng tao, sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi na sa bautismo o hindi na sa mga kautusan. Nangaral na rin si Pedro niyan eh, no? Bagamat siya apostol ng mga ng Hudyo o ng pagtutuli. Di ba? So resulta na lang po 'yon, no? Yung mga prophetic na sinasabi nyo, no? Kumpleto nga kasi nga may naging resulta 'yan. Yan nga yung ebanghelyo ng kaligtasan. Sumagot si Jesus sa mga naliligaw ng tupa, sambahayan ng Israel, lamang ako sinugo. Yan sabi ni Alpogs Dionisio. Sa 12 ito sinugo si Jesus. Sa mga hintil, alin namang bayan ng mga huwag pumasok. Yan nga po sinabi natin kanina, no, Brother Alpogs, na yun po yung ebanghelyo ng kaharian, no? Na hindi siya isinugo sa hentil, no, sa mga aso, kundi doon sa bahay ni Israel, pati yung mga apostol. Pero dumating yung panahon, nung after po ng resurrection, nung pagkabuhay ni Kristo na maguli, isinugo na po yung mga apostol. No? Nangalat na sila. Pero yung pinagbigyan po talaga, no, bagamat ang sentro ng pagbibigay ng ebanghelyo ng krus o ng dugo ni Kristo ng kaligtasan ay si Pablo. Si Pablo po ang binigyan po ng karunungan at aral patungkol dyan, no, sa ebanghelyo ng kaligtasan o biyaya ng Diyos sa ikaliligtas. Si Pablo na po ang meron pong kaloob dyan at binigyan ng kapamahalaan, kapangyarihan upang ipangaral po itong salvation by grace, no? O through faith. By grace, through faith. Yan na po yung kaligtasan, no? Yung ebanghelyo ng inyong kaligtasan o biyaya ng Diyos. Na? So yung nangaral si Pablo, hindi naman niya inaral yung no? Hindi po siya nangaral about sa kaligtasan, yung kapanganakan ni Kristo, no? Hindi niya naman inaral ni Pablo yung about sa hula, kaligtasan, yung nangyayari kay Kristo na siya hinula na patungkol dito sa halimbawa, si Kristo
Ano ba yung mga aral ni Pablo na patungkol sa mga hula ni na nangyari? Ang inaral ni Pablo no patungkol kay Abraham, yung ebanghelyo na inaral kay Abraham. 'Yon, ebanghelyo po 'yun ng ano ng kaligtasan no ng mga hentil. Ebanghelyo po ng kaligtasan po 'yan. Pero si Pablo, hindi po siya nangaral ng patungkol sa sa kapanganakan ni Kristo, iligtas ka. Wala pong gano'n kasi sa Israel lang po 'yan. Dumating ang Mesaya upang maging gobernador nila upang maligtas yung Israel. Ang inaral nga ni Pablo diyan, ipinanganak si Kristo sa ilalim ng kautusan ng isang babae. Kaya papaano? Ay para matubos niya yung mga nasa ilalim ng kautusan, yung mga Israel na nasa ilalim ng kautusan, tutubusin niya na ipinanganak si Kristo doon sa ilalim doon. Yun yung aral niya para matubos yun. Na? Yan. Paano matutubos? Sa pamamagitan ng pananampalataya ni Kristo. So, yun na po papasok yung ebanghelyo ng biyaya o ng kaligtasan kay Kristo. Yan na po yun. No? Pero yung pangapanganakan, yung patungkol sa siya'y papaluin, siya'y kapupuotan, siya'y papatayin, yan na po yung prophetic kay Messiah na mangyayari kay Kristo. Yan po yun. Pero ang kaligtasan, yung pananampalataya sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo o dugo ni Kristo. Yun na po yung ebanghelyo ng kaligtasan. No? Sister Emmy, sana po naunawaan po ninyo yung ating pinag-aaralan. So may mga tanong pa po dito. No? So shout out, Brother Ruben Nakilada, isang veteranong debater ng SDA. Okay, magaling na debatista po yan. Magkalaban po kami ni Brother ni Brother Ruben, pero magkaibigan naman kami yan. So, tanong dito, na medyo nagkwento na sila rito, no? Huwag muna tawagin si Jason Golong. Hindi rin yan makaunawa sa Blay. Sabi ni RM Montejo. Okay? Ilan at ano ito? Yan ang tanong niya. Tingnan natin kung magkakaunawa sila sa kanilang mga tanong. Shout out John G. Algawanon. Shout out Ivan Dolera. Yan ang katanungan, ilan daw ang ebanghelyo? No? Sabi ng iba, kasi ulitin natin, no, yung ebanghelyo kasi, no, isa lang ang kahulugan, Sister Emmy, yung mabuting balita. Yan po yung ebanghelyo, mabuting balita. Pero magkakaroon po siya ng ibang kahulugan kasama ng elemento ng panahon o yung time frame kapag dinugtungan muna ng isang salita. Halimbawa, ebanghelyo ng kaharian. So, patungkol yan sa Israel. Na isinugo ang Mesaya sa Israel bilang hari nila, bilang tagapagligtas nila, gobernador nila. Kaya lang tinanggihan siya. Yun po yung ebanghelyo ng kaharian. Na sumampalataya sa kanya, sinusumampalataya, sabi ni Kristo, di ba? Nung siya'y nabubuhay. Pero hindi pa po ipinangangaral dito yung ebanghelyo ng krus o yung ebanghelyo ng dugo ni Kristo kasi hindi pa siya pinapatay sa krus. Hindi pa dumadanak ang dugo niya. Si Pablo po ang nangaral niyan. Mga kaibigan, mga kapatid. Yung mga siya yung sentro ng pangangaral diyan, yung ebanghelyo ng biyaya o ng kaligtasan, si Pablo. No? So, yun ang tinatawag naman ng ebanghelyo ng kaligtasan o ng biyaya. Yun naman yung aral ni Pablo. Iba naman siya sa ebanghelyo ng kaharian. Sa ebanghelyo ng kaligtasan. Pero bagamat yung ebanghelyo, isang salita na mabuting balita, magkaugma, magkaparehas, pero ang nilalaman, pag dinugtungan mo ng isang salita, ang nilalaman nun, magkakaroon ng iba o pagkakaiba. Saan? Sa konsepto ng inaaral, ng tinutukoy ng ebanghelyo kung ano ito. Anong ebanghelyo ito? So, pwede mong bilangin, ebanghelyo ng kaharian, isa. Ebanghelyo ng kaligtasan o biyaya, dalawa. So, ano yung ebanghelyo ng biyaya? Yun yung ebanghelyo ng kaligtasan ni Kristo, o ebanghelyo ni Kristo ng kaligtasan. O ebanghelyo ng Diyos ng biyaya. Yun yung ebanghelyo. So, ano naman yung tinutukoy ng ebanghelyo ng kaharian? Sinabi ko na sa inyo, paulit-ulit na yan, dapat naunawaan na ninyo. So, yan lang po
Okay, may tanong dito, ano? Mateo 10:5, ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at inatasan na huwag kayong pumunta sa mga hintil, ni pumasok sa anumang bayan ng mga Samaritano. Okay, sabi ni Sister Amy. Ano po? Ay, sabi ni yun, ni Alpogs. Tama naman po, ano? Yan, ang ebanghelyo ni Dudes, no, isa lang, na isa lang daw, magkakaisa lang 'yon. Ano ba, ebanghelyo ng kaharian, isa lang daw 'yun sa ebanghelyo ng biyaya o ng kaligtasan. Ay, 'yun po yung mali. Mali po 'yun, no? Magkaiba po 'yun, no? Magkaiba po 'yun. Hindi po siya isa, no? Kaya nga handun po yung ano yung ano yung katawagan na yun yung katawagan ng ebanghelyo ng kaharian, iba sa ebanghelyo ng kaligtasan o ng biyaya. Magkaiba po siya. Yung ebanghelyo ng biyaya, ulitin po natin, yung ebanghelyo ng kaharian, ulitin natin, ito po yung mula nung ikinuwento, yung kapanganakan ni Kristo, yung mga prophetic patungkol kay Kristo, hanggang sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli. Yun po yung mga prophetic na about uh, Christ, patungkol kay Kristo na naganap. Naganap po yun, patungkol po doon na tinatawag po na ebanghelyo ni Kristo, ng Panginoong Hesukristo. Pasabi mga prophetic. Pero yung ebanghelyo ng kaharian, patungkol po naman to doon sa hula na isinugo doon nga kay Israel, sa bahay ni Israel. Yun naman po yung ebanghelyo ng kaharian na hindi tinanggap si Kristo bilang Mesaya ng Israel. Tinanggihan po siya. Yan po yung ebanghelyo ng kaharian. So, yung ebanghelyo ng kaligtasan naman, ito naman po yung kamatayan ni Kristo. Yung krus ni Kristo, yung dugo ni Kristo, yung church age. Yan naman po yung ebanghelyo ng kaligtasan, mga kapatid. Okay? So, yun lang po. At ayan, topic na yan. Ilan ang gospel ko? Isa, bakit iba-iba? Bakit na iba-iba? Hindi po. Kay Dudes, isa lang yan. Ebanghelyo ng kaharian, ebanghelyo ng kaligtasan, isa lang yan eh. Pero sa Biblia, hindi po yung ebanghelyo ng kaharian, hindi po siya ebanghelyo ng kaligtasan. Yung ebanghelyo ng kaharian, ulitin natin, paulit-ulit tayo. Ito po yung prophetic about kay Kristo bilang Mesaya doon sa Israel, na sinugo siya at tinanggihan siya ng Israel. Na dumating sa kanila yung kaharian, sabi ni Juan Bautista. Darating sa inyo yung ebanghelyo ng kaharian, yung kaharian ng Diyos. Yun nga po si Kristo. Kaya lang tinanggihan nila. Kaya nga sabi ni Kristo di ba? Na para maligtas ka, anong gagawin? Ginawa mo ba yung utos? Sabi ng binata, ginawa ko. Para makapasok sa kaharian, gawin mo, sabi ni Kristo. Kasi nga, ebanghelyo ng kaharian yan Nangaral pa po siya doon sa Israel. Hindi ako pumarito upang sirain ng kautusan. Yan. Pabor po ang SDA dyan. No? Kundi upang ganapin ang kautusan. Ni tuldok at kudit ay hindi mawawala. Di ba? Nagawa niyo po ba yon? Kayong mga nasa ebanghelyo ng kaharian patungkol sa pangangaral sa Israel, na sinugo siya doon sa Israel, nagawa niyo po ba yon? Kung kayo nagpapanggap na Israel, kayong mga hintil, nagawa niyo ba lahat ng kautusan? Yan ang tanong. Yan ang tanong, kung nagawa niyo po ba yung ebanghelyo ng kaharian ng pagkasugo kay Kristo na tinanggihan nga siya ng Israel. Okay? So, dumating na si Pablo, ito na ipinangaral niya na ngayon, yung krus ni Kristo, yung dugo ni Kristo. Yan na po yung ebanghelyo ng kaligtasan, mga kapatid. So, yan lang po. Shout out po sa inyong lahat, mga kapatid. Brother Demetrio Barjun, galos po sa pakikinig. Brother Dan D. So, Brother Marte Centeno. Okay, shout out po sa inyo sa mga nakinig. Brother Larry Hernaez. Okay, Brother Benhur Lakigan.
Brother Walter Berdida, Tatay Lu Salvador. Nabasa na po natin yan. So, tanong lang po. Pero tingnan natin, no? Kasi may mga ano nga ako na hindi ko nababasa. Pasensya na kayo. Hindi ko po nababasa talaga yung iba eh. So, yan po mga kapatid. Muli, again, no, ang ating po tinatalakay about sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. No? Nag-part 1 po tayo about sa Ebanghelyo ng Kaharian, patungkol po doon sa Israel, sa bayan ng Israel na nangaligaw. Ngayon po, yung Ebanghelyo ng Kaligtasan, patungkol na po ito sa sangkatauhan. Either ikaw ay Hentil or Hudyo, Malaya o Alipin, yan na po yung Ebanghelyo ng Kaligtasan, ang Ebanghelyo ng krus ni Kristo. Ngayon, meron namang tinutukoy na Ebanghelyo, aral ng Ebanghelyo. No, yan naman pumapasok, Sister Emmy. Baka yun ang ibig niyo sabihin ni Sister Emmy. No, baka yun po yung ibig niya sabihin na kumpleto ng Ebanghelyo. Yung aral ni Kristo. Oh, yan naman po yung yung Ebanghelyo na tinatawag po ng kasulatan din, no, na Ebanghelyo, yung aral ni Kristo o aral ni Kristo. Yung mga utos ni Kristo. Tinutukoy din po yan na Ebanghelyo, no? Okay? So, yan po ano ba yung mga aral ni Kristo? No? Ano ba yung mga utos ni Kristo? Yan ba yung sinasabi nyo, Sister Emmy, na napapalooban ng Ebanghelyo ni Kristo? Tama po, kasi Ebanghelyo nga ni Kristo eh. So, Ebanghelyo ni Kristo yan, mga kapatid. Ebanghelyo ni Kristo yan. No? Yan po yung tinatawag na Ebanghelyo ni Kristo, Ebanghelyo ng Diyos, Ebanghelyo ng Kaligtasan. Yan na po yung Ebanghelyo, no, ni Kristo. Inuulit-ulit lang po natin, no? Ebanghelyo na po ni Kristo yan, mga kapatid, na Emmy. Iyan na po yung Ebanghelyo ni Kristo. Ayon po kay Pablo. Kasi sinabi ni Pablo, Ebanghelyo ni Kristo eh. Di ba? Ebanghelyo ng Diyos. Eh ano yun? Eh yun yung Ebanghelyo ng Kaligtasan. Di ba? Ebanghelyo ng Kaligtasan. So, pag pumunta ka naman sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na tinuturo, per se, Ebanghelyo, napapalooban ng Ebanghelyo ni Kristo. Ito yung aral ni Kristo. Ano ba yung aral ni Kristo? Manampalataya ka kay Kristo. Na ang dugo ni Kristo sa ikaliligtas. Siya napako sa krus sa ikaliligtas. Yun yung Ebanghelyo ni Kristo sa ikaliligtas. Sister Emmy. Baka yun po yung ibig sabihin, no, na tanong. So, walang pagkakaiba doon, no? Sa Ebanghelyo ni Kristo, Ebanghelyo ng Diyos, Ebanghelyo ng Kaligtasan, yun po yung pinapalooban ng Ebanghelyo ng Kaligtasan kay Kristo. No? Either Hentil, aral po yan eh. Ano? Ikaw man na Hentil, Hudyo, Malaya, Alipin, Ebanghelyo po yan ni Kristo. Ebanghelyo ng Diyos yan na patungkol kay Abraham na ikaliligtas ng mga Hentil. Ebanghelyo po ng Diyos yan. Ebanghelyo ni Kristo yan. Na? Yan naman po ay tumutukoy nga sa Ebanghelyo ni Kristo sa ikaliligtas sa mga sasampalataya. Yan po ang tugon po natin, Sister Emmy. So hanggang dyan na lang po kung wala na pong mga tanong. Again, sa ulitin po, kung meron pa pong topic po dyan, ay itatopic po natin sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Ayan siya na. Ngayon, maglalabasan na po dito yung mga ibang mga tanong eh. Hindi ko na po nababasa, pasensya na kayo. Pagka-off ko nito, saka maglalabasan yung maraming tanong. God bless po. Muli, ito yung lingkod, Brother Eric Villanueva, no? Sa programang ito, no? Expose the truth. God bless po sa inyo lahat. Shalom.